Welcome po again dito sa YouTube channel ng Malago Forum. Sa video po na ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang latest protocol starting this year po, year 2024 sa pag-travel po palabas at papasok ng Pilipinas and also palabas at papasok po ng Japan. Sa pagtanggal po ng mga restrictions na isinagawa po ng immigration sa Pilipinas at maging Japan po noong coronavirus pandemic, marami pa din po sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung ano ang latest protocol sa ngayon. So, I decided na gawin po ang video nito para po sa inyong kalaman, para maging guide po ninyo kung kayo ay magta-travel pa uwi sa ating bansa at papunta po o pabalik ng Japan. So, watch this video po until the end para po sa detalye ng mga kakailanganin ninyo sa airport immigration para po maging smooth ang pag-travel po ninyo. So una po nating discuss ay ang pag kayo po ay paalis ng Pilipinas, papunta po ng Japan o saan mang bansa na gusto nyo pong puntahan. So sa ngayon ito po mga kakailanganin ninyong documents, depende po sa bansang pupuntahan ninyo. So number 1 in the list po na kailanganin sa ngayon ay kailangan po sa ngayon ay ang e-travel certificate. So saan mang bansa ang destination niyo, ano man po ang purpose ng travel niyo, Pinoy man kayo o foreigner, lahat po ay need na kumuha nito at kailangan magpa-register po kayo sa website nila para po makakuha po kayo ng certificate nito. Ang kulay po nito ay blue po kung paalis po kayo ng Pilipinas at hindi po green. So tandaan nyo po magkaiba po ang kulay niya. Ulitin ko po, pag paalis po kayo ng Pilipinas, ang kailangan po ninyo ay yung kulay blue po. Okay? So ulitin ko rin po, need nyo po na kumuha nito sa ngayon, yung e-travel nga po bago po kayo pumunta ng airport at pumila sa airport immigration. So marami po kasi ngayon yung naaabala pagdating nila doon pag wala po silang maipakita na e-travel certificate. Okay? So number 2 ay of course ay ang valid passport niyo. Make sure na meron po kayong more than 6 months validity ng ang dala niyo pong passport, dahil pag hindi po, maaaring maharang po kayo doon sa airport immigration at hindi nila kayo palabasin ng bansa po natin. Then the other thing na maaaring kailangan ninyo ay ang valid visa of course, then travel tax, OEC or Overseas Employment Certificate at iba pa. Ito po yung mga documents na kakailangan po ninyo. Siguro depende po sa bansang destination nyo nga po, or kung ano man ang purpose po ng pag-travel po ninyo or yung type ng visa na hawak po ninyo. Kung ang bansang destination nyo ay like Japan po, of course, kailangan po meron po kayong valid visa. Ang travel tax naman po ay need po kung tourist kayo, for example, at hindi kayo exempted sa pagbayad nito. Then kung working kayo or isang OFW, then yung OEC po or Overseas Employment Certificate at iba pang documents about your work ay need nyo pong maipakita sa airport immigration para po bigyan po nila kayo ng permit para po makapag-travel. Then para naman po sa mga document na related sa COVID-19 vaccination, so ang lahat po nito ay inalis na po nila last year pa po. So sa ngayon, wala na po kayong dapat pang ipakitang anumang document na magpapatunay na kayo ay vaccinated o hindi. So in short, back to normal na po. So ulitin ko po, hindi na po need sa ngayon ang anumang documents related to coronavirus pag kayo ay paalis po ng Pilipinas. Okay? Then next naman po ay kung kayo ay uwi naman sa Pilipinas. So kung ano ang kailangang documents, pagdaan nyo po sa airport immigration dun po sa atin. So madali lang po ito dahil papasok lang tayo sa sariling bansa natin at wala na ding anong restriction na dulot po ng coronavirus. So para wala po kayong maging problema, need nyo lang din po ang e-travel certificate muli. So yung kulay green naman po ang kakailangan niyo rito, hindi po yung kulay blue. So ang e-travel pala ay pwede po kayo makapagpa-register sa official website nila. So 3 days before your travel po. So ulitin ko po, 3 days before your travel, pwede na po kayo magpa-register or kumuha po ng e-travel. Okay? Then other thing na kakailangan ninyo ay of course ang valid passport nyo nga po or any travel document at custom declaration form kung meron po kayong gustong i-declare sa kanila. Okay? So yan lamang po ang mga documents na maaaring kailangan ninyo pagdating po ninyo sa airport immigration sa Pilipinas po. Okay? Then sunod naman po na discuss natin ay ang pagpapasok po sa Japan, kung ano po mga kakailangan ninyo. So sa ngayon,
Dahil nga po sa natanggal na yung mga restrictions na dulot nga din po ng coronavirus, back to normal na po ang lahat. So ang kakailanganin nyo lamang sa airport, immigration, dito po sa Japan, pagdating po ninyo ay ang valid passport nyo at valid visa po. So yan po is halimbawa tourist visa holder nga lang po kayo. So dahil sa wala na nga tayong pre-pass or no visa entry policy, ang Japan para po sa mga Pinoy, so be sure na meron po kayong valid visa na hawak para po makapasok dito sa Japan. So mostly sa mga tourist po na kababayan natin, ito lang po ang kakailanganin nyo para po makapasok dito sa Japan. So valid visa, so yung passport niyo valid passport, kung saan nga yung visa nyo ay nakalagay kung kayo po ay isang tourist visa holder. Okay? Then para naman po sa mga returnee, maliban po sa passport na hawak ninyo, so yung pag sinabi natin mga returnee, ito yung mga kababayan natin na mga resident po dito sa Japan. So may hawak na valid residence card at umuwi lamang para po magbakasyon sa Pilipinas o pumunta man sa ibang bansa. So kung returnee po kayo, ang kakailangan niyo lamang po maliban sa inyong passport nga ay ang valid visa nyo na nakadikit nga po sa residence card ninyo, kung saan nakalagay nga po yun doon. Okay? Then, yung embarkation card na nakadik na din po sa inyong passport nung umuwi kayo o lumabas po ng Japan. At other one po is yung valid re-entry permit, siguro kung kayo ay nagbakasyon ng more than 1 year po. So, yan lamang po ang kakailangan ninyo para po makapasok ng smooth dito po sa Japan. So, maaring kailangan nyo rin po mag-submit ng custom declaration form. Meron o wala man kayong gustong i-declare sa custom dito po sa Japan pagdating ninyo. So, ito po yung pinaka last gate kasi para po makapasok na kayo sa Japan. So, pagdating nyo po dito, doon sa custom area, custom section, may mag-guide naman sa inyo mga staff doon kung kakailanganin nyo ba o hindi itong custom declaration form po. Okay? Then last po is paglabas naman po ng Japan. Okay? So, ang mga ninyong ipakitang documents sa airport immigration ay halos same lang din po nung pumasok kayo ng Japan basta't hindi kayo nag-overstay. Okay? So, para sa mga kababayan natin na naging overstay po, magiging iba po ang procedure ninyo, kaya ang mga information na babanggitin ko po dito ay hindi po eligible para po sa inyo. So, make sure na sumuko po muna kayo voluntarily sa immigration office para makalabas kayo nang wala magiging problem pagdaan nyo po sa airport immigration. So sa paglabas nyo po, need nyo lang ipakita ang valid passport na may valid visa, patunay na di kayo overstay nga kung short-term visa holder po kayo. Sa mga resident naman dito sa Japan na may plan na babalik pa ng bansang ito, kung kayo ay uwi po, so need nyo din pong ipakita ang inyong resident card. Then yung susulatan ninyong embarkation, disembarkation card at re-entry permit po kung matatagal lang kayo makabalik ng Japan ng more than 1 year. So yan lamang po ang mga kakailangan ninyong documents para po sa pagpasok at labas ng Pinas at Japan. In my opinion, at experience po pag umuwi at bumabalik po ng Japan sa ngayon, as long na may visa po kayo na valid at legal po, wala pong magiging problema sa pagdaan nyo ng airport immigration, maging Pinas man o Japan po. Okay? So that's it po. Yan po sa ngayon ang mga protocols sa pagpasok at labas ng Pilipinas at Japan. Sana po ay nagbigay ito sa inyo ng kaalaman, lalo na kung kayo ay may plano mag-travel sa Pilipinas o Japan man. So share this video po sa inyong mga kaibigan para maging aware din po sila. Marami pong salamat.